Hello. Okay, good evening po sa inyo lahat. Kami natutuwa at mukhang ang ating taga-barangay ako sa Naipolo Force. Ano po? So magandang gabi, parent ko. Okay, so kagabi po, ang lecture natin sa health ay yung tinalakay ni Dr. Beatriz. Ano po? Ito yung new start, yung nutrition, exercise, gano'n. So ito po ay isa sa aking paborito. Dahil ako'y kulang sa tulog. Ano po? So kaya yung tulog. Kapag tayo po'y natutulog, ayan, nire-repair yung ating katawan. Ano po? Siguro akala ng iba, pag ako'y tulog, di walang pakialam, magtulog ka na po. Pero hindi. Dahil yung ating katawan ay lahat ay gumagana. Makina, ano po? Kumbaga, lahat ng organs, nervous system, circulatory, lahat ay gumagana pag tayo ay natutulog. Kaya po kailangan natin ito. Ang kagilagilas ng makinang ito ng katawan ng tao ay patuloy sa operasyon. Habang tayo ay natutulog. Ano po? Ay nagtatrabaho, nag-aaral, nag-iisip at naglalaro. Sa makatwid, ang ating mga nervyos, kalamnan at mga selula ng katawan ay nangangailangan ng patuloy na pagkukumpuni. Ayan. Pag tayo daw po ay tulog, ang makinarya ng katawan ay naaayos. Yan po'y may oras. Halimbawa, tayo natulog ng 9 o 10. Yan ay mayroong yung ganong oras, yung ating, kunwari, yung digestive system. Ano po? Nagigiling. Sa ganong oras, yung midnight, lahat po ng function, lahat ng mga system ay gumagana talaga. Kaya pag hindi ka natulog ng maaga, o ay di parang hindi na may kulang. Ano po? Mula sa simula ng panahon, ang lumikha ay gumagamit ng pagtulog upang may sagwa ang himala. Ayan, alam natin yan, ano po, story sa Bible. Yung himala sa Eden. Pinatulog po ni Jesus, pinatulog niya ang lalaki at habang natutulog ay kumuha ng isang tadyang at ginawang babae. O yan, pagtulog pa rin. Hindi alam ni Adan, ano po, siya'y tulog na tulog, kinuhanan siya ng tadyang, nilikha ang isang babae. At habang natutulog tayo, gumagawa pa rin ng mga himala ang Diyos. Ano nga ba ang mga ito? Ayan, ito po nagagawa ng pagtulog. Ang pagtulog ay tumutulong sa production ng growth hormones. Number 2, pinapalakas ito ang immune system at pinahuhusay ang resistensya sa sakit. So talagang kailangan natin matulog. Parang kung sa cellphone, lobat, ano po, yun ay tayo ay inaantok lobat. Pero pag na-full charge na, parang tayo nakatulog ng maayos, full bat. Ano po? Ang pagtulog ay nagbibigay daan sa katawan upang mapanauli ang enerhiya at palawigin ang buhay nito. Ito rin ay nagpapanatili sa atin upang tayo maging alerto. Nagbibigay daan sa atin na gumawa ng mabuting desisyon. Pag tayo nakatulog ng maayos, kaya nating mag-decide ng kumbaga, hindi naman mali ng tama, ng maganda, pero kung tayo antok, parang, ay, nasabi ko lang yun. Yung pag tayo kulang ay iba yung desisyon natin, pero pag tayo nakatulog ng maayos, ay mabuting desisyon. And it keeps us alert, enabling us to make good decisions. Ilang oras nga po bang tulog ang kailangan natin? Sige nga. Ayan, ang isang bata po, kailangan siya'y matulog ng siyam hanggang 10 oras araw-araw. O halimbawa ang bata, matutulog ng 8 in the evening.
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Gigising siya na alas 6. Ano po? So, 10 hours. Tutulog na ng 8, gigising ng 6. Pwede rin naman matulog ng 9, gigising ng 6. So, 9 to 10 hours po ang tulog ng isang bata. Yan, yung mga bata natin. O, paano naman yung adult na gaya natin? Gaya ko rin. Tayo po ay 7 hanggang 8 oras. So, matutulog tayo ng 9 in the evening. Gigising tayo ng 5 a.m. Ano po? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. O pag gumising tayo pag tumulog tayo ng 10, dapat tayo ay gigising 6. Pero hindi ano po. Basta po 7 to 8, okay na po yun. Huwag lang po less than. At medyo may epekto. Pero ngayon, maraming tao ang kulang sa tulog. Isa pa doon. Sino po dito ang kulang sa tulog? Ayan. Puyat ano? Parang tulog ng tulog, puyat. Kain ng kain, payat. Ay, ano ba? Bakit nga ba? Gawa ng gadgets. Ano po? Bakit nga ba pag cellphone hindi inaantok? Kagabi narinig ko yung dalawang print, yung blueprint. May blueprint sa umaga, may blueprint sa gabi. Yung palang sa gabi blueprint, yun ay pampagising, yung sa cellphone. Nalimutan ko yung isa, sabi ni Doc kagabi. Yung blueprint, kaya tayo antok na. Ay, text pa yun, no? Kaya nagbo-browse pa yun ng Facebook. Yung blueprint na pampagising pala. May ganun pala. At ang kulang sa tulog ay may malubhang kahihinatnan. Ayan, ito po yung mga pinag-iingat tayo. Dahil ito ang pwedeng mangyari sa atin. Kasama po ako kasi kulang ako sa tulog. Ayan, ang pagkawala ng tulog ay maaaring maging dahilan upang tayo ay bumigat ang timbang. Aray! Ano po? Kasi kulang sa tulog. Kain. Ayan. Kapag binabawasan natin yung oras ng tulog, madalas nating taasan ang dami ng kinakain. Ay tulad ko po, halimbahin natin gabi, maraming gawa. Dala sa bahay yung gawa sa school. Aba, ay hindi namamalaya habang nagagawin kain. Yan, delikado po. Dahil ito isa sa dahilan kaya tumataba na bigat ang timbang. At kapag mas marami tayong kinain, mas malaki ang ating timbang. Ayan, kaya tayo ay magbabawas. Tumulog ng maaga para hindi nakakain. Minsan kasi parang, ay, ang sarap ng ganun, ano, bago matulog. Pero hindi po, dapat ay ipahinga na natin. Warning number 2. Yan. Kapag kulang sa tulog, pwede tayong magkaroon ng type 2 diabetes. O yan. Ito po ay dahil sa pagkain na sobra. Yan. Tumaba na nga, nagka-diabetes pa. Ito rin ay nagbubukas ng pinto pa. Yan na nga po, diabetes. Ano bang sinyalis ng diabetes? Skin infection, arteriosclerosis, permanent kidney damage, osteoporosis, o kasama yung osteo, fatty liver, ayan, namamagaan, mga baga, atay, namamagaan atay, malalakis yun. Heart damage, diabetic retinopathy. Yan po ay ilan lamang. So ano nga yung una? Yung sa pagkain na sobra, bumibigat, pangalawa ay type 2 diabetes. Ito pa po. Ito rin ay nagpapatas ng panganib ng sakit sa puso. Ay, paano kain-kain, di na natayo. Ano po, dapat ay galaw-galaw para di pumanaw. Ano po,
Siyempre kumain tayo, mag-move naman tayo. Hindi lang sakit sa puso. Yan, mataas na presyon, high blood. Ano, ay dami, may high blood na, may diabetes pa, tumaba pa. Yan, kaya tayo tutulog na lang maaga. Pag-uwi, alas 9, tutulog na ako. Ano pa po? Ang pagkawala ng tulog ay maaaring humantong sa pagkalulong sa caffeine. Ang mas konting pagtulog ay nagpapaantok sa atin. Siyempre na konting tulog natin kulang ay di tayo aantokin. Kaya yung iba, yes, nainom ng kape. Kasi para sa kanila, pag uminom ng kape, gising. Ano po, naririnig ko yung iba, magkakape kasi kailangan kong mag-exam nung kami college, parang ganun eh. Medyo, kailangan para gising ang diwa. Ngunit, ang caffeine ay nagbibigay ng isang mataas pagkatapos ay isang mababang kasiglahan, kaya na-addict tayo. Siyempre habang umiinom ay, pero habang natagal, may effect. Ano po? Then, ang pagkamala ng tulog ay nagdudulot ng aksidente at maging namatayan. Kasi inaantok. Ano po? Kulang sa tulog. Ayan. Ang pagkapagod at antok ay maaaring maging sanhi ng mga aksidente at kamatayan. So, naalala ko yung ate ko minsan nung nagdadrive, siya inaantok, itinatabi niya yung sasakyan. Sabi niya, tutulog muna ako na 15 minutes. Edi kami lahat ay basta siya tutulog muna kasi siya po ay inaantok. Kailangan lang niyang may tulog muna para siya makapag-continuous pag-drive. Gayun man, maraming taong nahihirapang matulog. Ayan, mayroong ganun. Insomnia. Ano po? Yung bang kahit ano hindi ka makatulog. Sino po may ganun? Hirap matulog. O ako po, natutulog ako 12. Nagising ako ng 5. Yun lang ang tulog ko. Sinubukan ko matulog ng 9. O talaga ako hindi makaigi. Gising ako ng 10, gising ako ng 11, gising ako ng 12. Kasi po, body clock ko na. Yun yung nakasanayan ko. Yun lang yung tulog ko. Pag ako'y maagang humiga, hindi talaga ako makatulog. Pero papaguhin natin dahil nakakatakot yung mga nakakatakot magka-diabetes, magkaroon ng sa puso, high blood, ay ako'y takot din. Kaya babaguhin na. O yung iba po na inom ng sleeping pills. Kaya yung, malaking negosyo ng mga gumagawa ng sleeping pills. Hindi pa ako nakaan na yan. Hindi naman ako, Pero pag election ko, pag ako'y naupo, kayang-kaya hindi matulog ng 3 araw. Kaya lang, minsan paghating gabi na, nagbabasa na. Yung uli ko dati, medyo ako inaantok. Pero kaya ko, straight. Kaya lang, sa trivia po pala, may nabasa ako. Mayroong, kumbaga, 11 days. Yun yung nag-break ng record. Hindi ko lang nabasa ko lang sa trivia. May isang tao, siya natulog, ay 11 days siyang walang tulog, straight. Yun yung parang sa Guinness. Kakatawa ko talaga. 11 days walang tulog. Naku. Bagay, nakakasakit ng ulo. Pag ako nasakit ng ulo, itinutulog ko. Okay, paano po tayo makakatulog ng maayos? Nang libre, walang bayad. Tingnan po natin ang 7 tips. Number 1, maging palagian. Magtatag ng isang regular na oras upang matulog at isang regular na oras para gumising. Yan ang number 1. So, halimbawa, magseset tayo. Kailangan regular. Kung gusto mo ay 10 p.m., gigising ako ng 6. O kaya na may 9 p.m., gigising ako ng 5 a.m. Magkaroon po tayo ng regular na oras para maging iyon at iyon. Di ba ako nga, naging body clock ko yung 12 kahit anong gawin ko. Pero babaguhin ko, sana'y mabago yung aking orasan sa katawan. Ano po? Number 2,
magpahinga sa pamagitan ng mainit na shower. O, syempre, minsan tayo pagod, hindi na tayo makakapag-shower. Ito na lang, makinig ng musika bago matulog. Diba? Lalo pag, ayan, sa religious song, ayan, pwede kayong makinig. Pagpatulog yung mga anak ko, nagpagpatulog nila yung music, katabi yung cellphone. Ay di, pagtulog na ng hating gabi, pinapatay ko na. Hindi na nila alam iyon. Siguro sila'y natutuwa na may music silang naririnig sa pagtulog. Number 3, patayin ang ilaw. Panatiling madilim at komportable ang kwarto. Sino pong natutulog dito patay ang ilaw? O ayan. Kasi kung hindi patay, parang narinig ko nun, maglagay na lang daw sa mata ng ano. Oo, para madilim, dapat po talagang madilim. Okay, dim light. Ano, palabuan. Uso pa bang palabuan? Okay, pag may lakad ako, hindi ako yung ilaw ay buhay. Kasi maya't-maya ako'y nakatingin sa orasan kasi may lakad. Pero pag walang lakad, hinahayaan ko pong madilim. At naka-alarm clock na lang. Ano po? And number 4, bawal ang electronics. Ayan, walang TV, walang computer sa kwarto. Kasi pag may katabi cellphone at tumunog, oh, syempre, titignan mo. Baka mamaya kung ano na yung, ayan ha, number 4, bawal ang electronics. Then, ehersisyo. Ito ay tumutulong sa pagtulog. Gayon pa man, huwag gumawa ng mabigat na ehersisyo bago matulog. Yung mga light exercise lang po bago matulog. Marami po sa YouTube. Then, ipagbawal ang alak at cafe. Ang mga stimulant ay pumipigil sa pagpapahinga. O kasi hindi ka makakatulog pag uminom ka ng alak, kami si pampatulog sa iba, no? Ay, lasing, tulog. Pero yung kape, di medyo nga, ay, nagkape, medyo matagal makatulog. Hindi ka nadalawin ng antok kasi nga nagkape ka. So, bawal ang alak at kape. Then, kumain ng hapunan 3 oras bago ang oras ng pagtulog upang ang tiyan pwedeng magpahinga sa gabi. Ayan. So, ano oras tayo kakain ng hapon? Di ba dati ang turo sa atin 6 a.m., 12 p.m., 6 in the evening. O pagkat kumain tayo ng alas 6, 7, 8, 9, pwede na tayo matulog. Basta 3 oras bago matulog. Pag kumain ka ng alas 8, tutulog ka ng alas 9. Busog na busog. Ano po? Masama po iyon. Siya nga pala, ang pag-iwas sa pagkain sa panahon ng pagtulog ay tumutulong din sa pagkontrol ng timbang. Siyempre po, yung iba yata, tutulog na yung nguyang-nguya. May ganun po. Parang ako hindi kilala. Tutulog na yung nguyang-nguya. Brush na, huwag na kumain. Kaya pagkakain na Julia, pagkakain, mag-toothbrush na. Bawal na kumain. Kasi ayoko na mag-toothbrush mamayang gabi. Mari lang. Ang ilang mga medical na kondisyon tulad ng sleep apnea ay sleep apnea, phobia sa mga karamdaman sa paghinga, at psychiatric disorder maaari mangailangan ng professional na pangangalaga. Kumonsulta sa inyong doktor. Gayon pa man, ang magandang sleep therapy ay higit pa sa katawan. Ginagamot din ito ang ating isip. Okay po, may 3 higit pang tip. Tingnan natin. Number 1, bilangin ang mga biyaya bawat araw. Huwag pansinin ang mga tinik, amayin ang mga rosas. So, sa halip po na negative, tayo po ay laging isipin natin yung mga biyaya, ano yung mga blessings. Yung iba'y mas marami pa rin yung biyaya na dumarating sa atin kaysa yung mga negative. Kaya bilangin natin ang ating mga biyaya. Yung iba nakikita lang ay yung kulang. Wag po. Lagi po tayong maging
Positive. Number 2, magpasalamat sa Diyos sa mga magagandang bagay na iyon. Ang pusong mapagpasalamat ay isang payapang puso. Sabi nga, malaki o maliit na bagay, ito ay dapat nating ipagpasalamat. And number 3 po, huwag kang mag-alala sa bukas. Magtiwala sa Diyos na siyang bahala dito. O ang ibon nga, hindi nagtatrabaho, pero kumakain. Hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. At ito pong pangako ng Diyos, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Psalms 127 verse 2. Ay, naalaala ko dati. Pag ako'y nagbabasa ng Bible, nung ako po ay medyo bata-bata pa, nakakatalog. Ano po, di ba? Inaantok kapag nagbabasa ka ng Bible, parang pang hinihipan yung mata mo. Yung po ako dati. Di parang pag gusto mong makatalog, sasabihin, magbasa ka ng Bible, tiki, ay naiba na. Pag po ako'y nagbabasa ng Bible, di na ako inaantok. Dahil gusto ko'y tatapusin ko yung kwento. Dahil pag natagal yung verse, ay maganda. Kaya po dinire-dire, hindi na ako inaantok. Pero dati talaga, siguro nung bata-bata talaga pagpaantok. Ngayon po hindi, dahil gusto kong tapusin yung story na binabasa ko dahil kumbaga ano kayang kasunod na mangyayari? Gusto natin tapos para magsisimula uli ng bagong verse. Okay, isa-isa nga po natin uli ang 10 tips para makatulog na maayos. Sabay-sabay nga po. Number 1, magtatag. Ayan. So, yun nga sabi ko. Gagawin kong 9 to 5. O kaya ay 10 to 5. Pwede naman 7. 7 hanggang 8. Huwag na natin sobrahan at baka tayo'y malasing sa tulog. Ano po? Number 2, ayan, madilim ang kwarto. O pwede na po ang palabuan. Number 3 po. Ayan, huwag natin itabi ang cellphone at baka tayo ay lalong di makakatalog. Ano po? Number 4. Okay, pwede rin light exercise lang po. Okay, number 5. Sa bukas yan. At dito po nagtatapos ang ating health tungkol sa sleep. Have a nice sleep mamaya 9 in the evening. O pwede ang 10. Dahil 7 to 8 hours. Ito lang po at thank you.